farm to market roads, CCTV at solar lights. Ilan lamang yan sa naipatupad na proyekto ng Barangay Council sa pangungunan ni Punong Barangay Antonio Espinosa ng Barangay Banawang, Malasiki, Pangasinan. Pwede po ba nating malaman kung ano-ano po yung mga programa na ating nilulunsad ngayon dito sa barangay? Okay, ng solar lighting sa aming kalsada, lalo na sa main barangay road. Yun po, naumpisan at natapos doon sa pinondo namin na almost 400,000. May 40 poles of solar lights. Yung hindi pa natatapos yun, yung gusto namin matapos yun by this coming year at i-allocate namin yan. Second, yung pong farm to market doon sa Puro 14, yung binadget namin yan ng 160,000. So 2.5 widths by 150 meters. So kulang yan. Kaya ang ginawa namin, humingi kami ng support service sa LGU Malasiki. Si Mayor, Noel Anthony Islani, sinagot niya ang sand and gravel sa Sangguniang Bayan. Nagbigay sila ng semento na 130 bags of cement plus 160,000 pesos. Then natapos na namin yung 150 meters farm to market road. Ito na yung susunod. Meron pa yung isa na pinundo namin dyan, yung road widening worth 133,000. Yun ang ito sigurong July gagawin namin yan para at least accessible sa mga lahat ng sasakyan na papasok sa aming barangay Banawang. At inalam din natin ang mga programa ng bawat barangay kagawads. Yung special law o regarding mo sa mga bata na kasi nasasakupan po natin sa Opo, VAUSI po yun. Kasi dalawang po yung VAU, women's, violation women's against. Tapos women's and their children. Yung sa children naman po, wala pa naman pong so far wala pa naman po. Okay. Na dito, yung sa mag-asawa lang. Kumustahin naman po natin ang peace and order dito sa ating barangay. Sa awa ng Diyos, medyo okay naman, tahimik. Minsan may mga nangyayari, karamihan puro minor lang naman ang mga nangyayari. Minsan yung mga problema minsan dito, yung mga nakawan. Siyempre, yung mga magnanakaw talaga, hindi magpapahuli basta-basta yan, hindi yan. Talagang tumatiming din sila. Hindi naman pero tinatimingan din namin, baka sakali mahuli sila. sa bukid ng ban. Karamihan, riding ang tandem. Yung mga kumukuha ng mga kambing. So, since may mga ganyang kaso dito sa barangay Kagawad, so papaano nyo po na-assess yung mga ganyang sitwasyon? Kami pupunta sa ito, binablatter sila. Minsan, inaon namin sa CCTV. Kagawad, pwede po ba nating malaman kung ano po yung mga programa natin para sa ating mga senior citizen dito sa inyong barangay? Unang-una ang kandang programa ng senior citizen dito sa amin. Kung sakaling may parang nawala, may contribution na tig-20 bawat isa sa mga senior citizen. Yun ang ibibigay sa nawalan na pamilya sa mga senior. So pwede po ba nating linawin, Kagawad, ano po yung 20? 20 pesos na parang abuloy, association na parang pinag-usapan na kung sakaling may nawala, may 20 na ibibigay bawat metro. Yun ang pupunta sa namatayan. Hindi po ba natin malaman kung ano po yung mga pag-aanda na ginagawa natin sa nalalapit na pasukan ng mga estudyante? Ginagawa po namin ngayon sa malapit na yung mga purpose ginagamit, naglilinis sila sa sa eskwelahan, ay inaalis yung mga damo-damo doon, naglilinis po sila. Kasama po yun sa mga naglinis mga purpose dito sa. Sinisigurado naman ni Kap Espinosa na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maisakatuparan ang kanyang mga naipangako noong kampanya. Inalam din natin ang programang pang-agrikultura sa barangay. Ang ina-assist ko yung mga farmers, lalo na po sa mga
tanim nila, gusto ko ma-insure, kaya nung June 20, pumunta yung PCIC dito, in-insure namin lahat, yung mga pananim namin, mga palay. Saka nung last week din po, namigay yung ng mga binhi para sa mga purpis, mga butil, mga palaya, mga gano'n. Pwedeng itanim ng mga purpis. Saka yung inassist ko rin po yung mga sasaka at makabil po ng mga programa ng gobyerno sa Department of Agriculture, yung mga bibig binhi, at ibigay sila. Ito ang Balitang Expose. RJ Komen nagbabalita para sa Radyo Manila News.